Ayan, blessed day. Mga kapamuso, so kamusta po ang ating 2024? Mukhang puyat pa. So, talagang salamat po sa Lord, dahil talagang unang araw po ng unang linggo ng 2024. At napakahalaga po na tayo ay unang linggo natin ay ibinigay natin para sa Panginoon. At yan po ay magandang talagang binibigay natin sa Panginoon. Naniniwala tayo na karapat-dapat. Actually, any Sunday, karapat-dapat po na ibigay kay Lord ang ating buhay. At alam natin, tuwing bagong taon ay, alam na, yung mga pamahiin, di ba, na kailangan maingay para daw umalis ang malas. Kaya may mga paputok. Pero hindi po tayo naniniwala doon. Kasi ang blessing po ay nanggagaling sa Diyos. At malungkot na bagay nga lang po, alam na po natin nung nangyari nakaraan, so sa ating mga kababayan, so mayroong mga nasunugan, literal na talagang sumasabog. Kaya salamat po sa lahat po ng mga kapamuso na nagbigay po ng kanilang tulong, kahit gaano man po kaliit, kalakihan, malaking bagay po yan, mga nag-donate ng damit, at tayo po ay naging pagpapala, yung ating first community outreach this year. At tayo po ay nagpapasalamat din, kung alam nyo po yung bahay ni Nanay Erlinda, 5 bahay na lamang po, matutupok na rin yung sa kanila. At yung isa pong yung last house standing, yung isang bahay po na bina-Bible study po natin sa TGIF, lahat po yun sunog yung mga nasa paligid, siya lamang natira nasa kanto. It was really a miracle. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Kung gusto nyo po makita, mamaya tingnan nyo po. I think, yung nasa post, di ba, mayroong pinost na yung nasusunog yung nasa likod niya, yun yata yung natira, kung di ako nagkakamali. Lahat po talagang natupok. Tayo po yung nalulungkot, kaya nga tayo ay nagbigay po ng ating tulong. Kaya salamat po, si Lord po ang magre-reward sa atin. Amen? And dalangin natin na magbunga yung ating ginawa. Napakaraming mga Kristiyano din actually na mga tumulong, hindi lamang po tayo. At yan po ay talagang dapat nating gawin sapagkat yan po ay malinaw na nakasaad po sa Biblia. But anyway, so this week po, salamat din po sa mga nakiisa sa ating fasting. Dala nyo ba yung mga ganito nyo? O nakalimutan? Okay lang naman. So yan. So dahil ngayon po ay actually kahapon ng huling araw, tama kung di ako nagkakamali. Ngayon ay meron pa tayong closing day pero isasabay natin ngayon yung ating topic, set apart. Napakagandang topic po ito sapagkat tayo pong lahat ay dapat nakaset apart or nakabukod. Tayo pong lahat ay tumayo. So review lang tayo dito. So, ano ba yung mga nakasulat dito? Kasi i-connect natin yung topic dito. Napakahalaga. This year po, ang focus natin ay about discipleship. Yan. Sabi mo sa katabi mo, discipleship. Yan. Ano ba yung discipleship? Mamaya, tignan natin yung review. So, sa set apart, so sinabi dito sa intro, ang tawag ng kabanalan. Lahat po tayo, wala pong exempted, lahat tayo tinawag tayo para maging banal. So, ibig sabihin mo ng pagiging banal, hindi ho pagiging perpekto ito, kundi pagiging eksklusibo po para sa Diyos. Nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kasi kung ang kabanalan po ay pagiging perpekto, wala pong makakaabot sa atin dito. Wala hong karapat-dapat sa atin dito. Dahil kahit po ako na nagsasalita dito, hindi po ako perpekto. Kung paanong lahat tayo ay hindi perpekto. Pero, malinaw po na sinabi ng Panginoong Diyos, dapat nakabukod tayo para sa Kanya. Sa day 1, komunidad ng kabanalan, lahat tayo ay tinawag para maging banal. Sama-sama tayo na mamumuhay para sa Panginoon. Ang hamon ng kabanalan, mayroon po talagang challenges. Hindi ho madali, di ba po? You need to give up sins and everything that hinders you na para ikaw ay lumago pa sa Panginoon. Ang pagpapakita ng kabanalan, ang ibig sabihin po, hindi lamang po ito sinasalita. Ito po ay isinasabuhay. Ina-apply natin sa buhay natin. And then, naulit pala to, hamon ng kabanalan. Ano ba yung susunod niyan? Ang pagpapakilala. So yun. And then yung pangako ng kabanalan na ito po ay bahagi ng commitment natin. Unless, ito, last day po natin, yung closing, matinding pagsubok ng kabanalan. Meron po talagang matinding pagsubok. Diba? Ang pinakaunang kalaban po natin lagi dito yung sarili natin. Bakit? Sabi ho sa Biblia, ang espiritu at ang laman ay magkalaban. Lagi ho yan, di ba? So, pero dito ho pumapasok yung ating yung pag-surrender po sa Lord. Kailangan nating i-surrender. Every day, every moment that we are struggling, we need to surrender our minds, our hearts to the Lord. At ngayon, isa pong dahilan bakit ho tayo dapat magpakabanal. Ito po yung isa sa dahilan. Marami hong dahilan. Basahin natin yung title yan. 1, 2, 3, go!
Yan. Naniniwala ka ba disipulo ka ni Kristo? Yan. Paano ka naging disipulo ni Kristo? Ang pagiging disipulo ni Kristo ay hindi dahil umaattend ka lang ng church. Meron kang ginawa. Tingnan natin later on kung ano ba yung ginawa natin para tayo ay maging disipulo ni Kristo. At tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. This year, Lord, bibigyan namin ng emphasis ang pagiging disipulo mo, Panginoong Hesus. Na kailangan naming mamuhay para sa iyo ayon sa kalooban mo, ayon sa salita mo, Panginoong Diyos. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na maunawaan ang mga katotohanan ito. At nang sa gayon, Panginoong Diyos, ang aplikasyon sa buhay nito ay makita sa amin. At magbigay ng karangalan sa iyong pangalan at maging pagpapala sa mga tao sa paligid namin. Maraming salamat po, Lord God. Holy Spirit, teach us and change us, Lord God, as we learn from this, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na pong umupo ang lahat. So ano po ba ang kabanalan? Ang sabi po dito, ang nagsasabing siya ay disipulo ni Kristo, ngunit hindi naman nagpapakabanal ay hindi tunay na disipulo ni Kristo. Ibig sabihin po, ang pagiging disipulo at pagiging banal, hindi ho natin pwedeng paghiwalayin. Yan po ang katotohanan. Kung mababasa nyo sa 1 John chapter 3 verse 9, sabi doon, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Ito, matindi nga, sinabi ni John eh. Hindi ka tunay na anak ng Diyos kung ikaw hindi ka namumuhay sa katwiran. At galit ka sa kapatid mo, sa kapwa mo mananampalataya. Yun ang malinaw na sinabi doon. Kung babasahin po natin, mas matindi pa nga yun, hindi ka tunay na anak na Diyos. Ibig sabihin po, ang pagiging disipulo at yung resulta nito na kabanalan ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Kaya minsan nakakapagtaka po, di ba meron tinatawag na carnal Christian. But if we really understand, dig deeper to the Word of God, dapat po talaga tinatalikuran natin ang anumang bagay na hindi ho nais ng Diyos. Minsan kasi gusto lang natin mabuhay kung ano yung gusto natin, na masarap sa feeling natin. Minsan gagamitin natin yung grace of God to justify yung mga kasalanan na ginagawa natin. But the truth is, we are called to live a sanctified life. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, we were called to live a sanctified life. Yung sinabi doon. Sabi, ang kabanalan ay resulta ng pagiging disipulo ni Kristo. Resulta yan. Ikaw ay naging disipulo ni Kristo, hindi dahil mabait ka. Bakit? Ito po yung sabi, ang pagiging disipulo ni Kristo ay pagiging mag-aaral at tagasunod. Dahil ikaw ay ang pagiging disipulo, una, ikaw po ay mag-aaral. Yun po yung ibig sabihin yan eh. Pangalawa, ikaw ay tagasunod ni Kristo. At yan ay ang resulta niyan, dahil ikaw ay nag-aaral ng katotohanan ng Biblia, ng mga katuruan ni Kristo, ikaw ay magiging tagasunod niya. At dahil dyan, ang tawag sa iyo, ikaw ay disipulo ni Kristo. At habang ikaw ay sumusunod sa Kanya, kaakibat niyan, hindi natin namamalayan, maaaring sinasadya natin o hindi, namumuhay na pala tayo ng ayon sa Kanyang salita, sanctified life. Again, lilinawin natin, wala hong perpekto sa atin. Pero nagbigay ang Diyos ng salita niya, ang Biblia, sa pamamagitan ng Biblia, ito yung magiging pamantayan natin. Meron tayong standard of living as a Christian, as a believer. Hindi tayo mamumuhay lang kung ano yung gusto natin. Di ba kanina nakikinig ako ng yung about sa freedom. Di ba yung pagiging kalayaan. Tinawag tayo ng Diyos upang maging malaya. Pero hindi ibig sabihin nun, malaya na tayong lahat na gawin ang lahat ng bagay. Halimbawa, sino yung mga may lisensya dito? Yan, driver's license. Yung mga walang driver's license, taas ang kamay. Yan. Anong kalayaan ang pinagkakait sa inyo? Ang magmaneho ng sasakyan. Pero kung ikaw, meron kang driver's license, meron kang kalayaang magmaneho. Ngayon, hindi dahil meron kang kalayaan magmaneho, malaya ka nang gawin ang lahat ng bagay. Bakit? Meron pa ring traffic rules and regulations. Tama? Diba? Pag ikaw, sumuway ka doon, ikaw ay uhulihin. Halimbawa, yung lagi na uhuli ngayon, sa busway, mga walang kadala-dala, 5,000 pesos, bayayaman yata sila. Diba na, ibig sabihin, kahit malaya ka na magmaneho, meron ka pa rin susundin na regulasyon at batas. Ganon din po, ikaw ay pinalaya na mula sa kasalanan, pinatawad ka na mula sa kasalanan, hindi ibig sabihin, malaya ka nang gawin ang mga kasalanan, kundi
Mayroong regulasyon, batas ang binigay ng Diyos para ho sa ikabubuti natin. Na minsan ayaw natin. Kasi mahirap ho talaga. Gusto, yung ayaw natin, kasi masarap kasi minsan di ba? Mas masarap gumawa lang minsan ng kasalanan. Di ba? Mas marami, kaya nga mas ma-influensya yung bad influence eh. Mas madaling mag-influence ng bad eh, kaysa sa good eh. Pero dahil tinawag ho tayo sa kabanalan, sa katunayan, ito po yung sinabi ng Oswald Chambers. Yan, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan, ang holiness, not happiness. Kabanalan, hindi kasiyahan. Ano kaya yung chief end? Yung mga mag-a-apply, pwede yung gamitin to, no? Chief end. Ano ba ibig sabihin ng chief end of a man? Yung higher purpose. Yung pinakamataas na layunin. Di ba mag-a-apply ka? Bakit ka nag-a-apply dito? I believe that my chief end here is to bring prosperity to this company. Gamitin nyo yung mga highfalutin English word. Baka makapasok agad, no? So, ito po yung higher purpose natin. Hindi pagiging masaya. Minsan kasi, pag hindi na tayo masaya, halimbawa, hindi ka na masaya sa church mo, hindi ka na masaya sa Carrefour, ayoko na. Our ultimate goal is not to become happy, but to please God. And the truth is, in pleasing God, it requires surrendering yourself, even your own happiness. Even your own happiness. Napakahirap niyan. Kaya marami tayong mga Kristiyano na umiiyak. Bakit? Sumusurrender sila. Diba? Ito nga yung isang kanta, diba? Yung Warrior is a Child. Diba? Umiiyak siya deep inside. Warrior siya. Nakabaluti siya. Pero deep inside, umiiyak siya. He's struggling. Kaya yung mga nag-i-struggle dyan, alang-alang sa pagsunod kay Kristo, God will reward you in His time. Amen? Yan. God will reward you. Yung mga sinurrender, yung mga alam nila, hindi kasi ito pwede. Hindi to pwede, isusurrender ko to. Kahit malungkot ako, God will reward you. Nakikita ng Diyos yan. Kahit gaano katagal yan, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako ng pagpapala. Amen. Yan. Sabi pa po dito, we are 100% responsible for the pursuit of holiness, but at the same time, we are 100% dependent upon the Holy Spirit to enable us in that pursuit. 100% po tayo responsable dito. Gagawa tayo. Tayo yung gagawa ng mga hakbang tungo sa kabanalan. Pursuit of happiness. Hahabulin mo. Diba? Pursuit, ibig chase. Hahabulin mo yung kabanalan. Pero, ang banal na espiritu, kasabay nun, dependent ka sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang nagpapabanal sa atin. Later on, makikita natin yan sa verse na yan. At ito na nga, no, tayo ay magpapakabanal dahil ako ay disipulo ni Kristo. Magbibigay lang na tayo ng dalawang praktikal na pamamaraan. Paano ho natin mai-a-apply sa buhay natin ang pagiging banal? Pagiging eksklusibo, or to be specific, pagiging nakabukod. Ano po ba ibig sabihin ng nakabukod? Nakahiwalay. Halimbawa, ewan ko, marami siguro mga spaghetti nung bagong taon, ano? Sino ba dito mga spaghetti handa nung bagong taon? Ibukod mo nga si Aling Bebang ng ng 1 kilo ng tawag dito ng spaghetti. 'Di ba meron pang trending yung naka-freezer pa nga eh. Yung tinatagpas na ganyan. 'Di ba ibubukod natin. Ito para kay para kay Aling Bebang. Ito para ka sa kapitbahay namin. Ito para sa aking tiyahin. Kasi ganun yung ugali ng Pilipino 'yan, 'di ba? Hindi para sa lahat. Kasi Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Mamimili tayo between God or wealth, yung sinasabi doon. But we need to imitate kung ano yung ginawa ni Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. So ngayon, letter A, paano ho tayo magpapakabanal? A, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan, ito po paulit-ulit na natin. Pero magandang review po ito, magandang panimula. Since our goal for this year is to become disciple of Jesus Christ, and the topic of our fasting this week ay set apart. Diba? Nakahiwalay ka na. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakahiwalay, unang-una, lumayo ka doon sa isa. Ano yung saan ka lumayo? Tumalikod ka na sa kasalanan. Marami yung verses, pero kuha lang tayo ng isang verse. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Sabi dito, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan
at ginawa na kayong banal ng Diyos. Meron pong karugtong yan, mamaya natin babasahin. Ito po yung sikreto, bakit ho tayo nagiging banal. Diba? Hindi ho dahil sa ginawa natin, kundi meron hong gumawa para sa atin. Gayon pa man, meron tayong bahagi para yung pamumuhay natin, yung desisyon natin na para mamuhay para sa Diyos. So, ano yung sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Ano yung ganyan na yun na tinutukoy niya? Kailangan natin balikan yung mga naunang verses. So, mula sa verses 9 and verse 10. Sabi ho dito, tuluyang talikuran ang masamang pamumuhay noon. Ano po yun? Sige, tingnan natin. Nakasulat ba dito? Yan, unang-una ho, pakikiapid. Ito po, nasa verse 9 po ito, no? Hanggang verse 10. Para maintindihan natin yung sinasabi sa verse 11. Pero hindi ho limitado lang dyan. So, anything na mga nakakasama at hindi ho kalooban ng Diyos, kailangan nating talikuran. At dito, in-specify ni Pablo, pakikiapid. Ano po yung pakikiapid? Sa English po nito ay fornication. Ito, very common po ito ngayon. Yung live-in. That is a form of pakikiapid. Hindi ho na, malinaw ho ito na sinasabi ng Biblia. Kaya nga tayo ay tumutulong. Kaya nga, di ba, winorkout natin, magkaroon tayo ng license to solemnize marriage. Kasi ito talaga yung goal natin. Maging tama tayo sa harapan ng Panginoon. Kung gusto niyo ng showbiz na kasal, wala akong problema. Anong showbiz? Hindi yung bongga, yung sikreto. Yung nagugulat, ay kasal na pala, mga ganyan. Tawagin niyo lang po kami kasi minsan kasi nape-pressure tayo sa kasal, kailangan bongga. Hindi ko kailangan maging kasal. May mga civil na tinatawag. Di naman tayo nagpapabayad, di ba? Kung gusto nung maging tama sa batas ng tao at sa batas sa harap ng Diyos, kailangan nun nating magpakasal. Pangalawa, sabi dito, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kailangan ho nating talikuran yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at sambahin natin ang tunay na Diyos. Ang sabi pa rito sa karugtong, pangangalunya o adultery. Yung pagkakaroon ka ng relasyon, sexual relationship sa taong kasal o kaya ikaw yung kasal. So, yan po ay pinagbabawal. Tayo po, kailangan faithful tayo. Diba? Faithful, kailangan isa lang. Kaya yung mga mag-aasawa, in the future, isa lang. Yung mga may asawa na, iisa lang dapat talaga. Yan. At sabi pa dito, yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, ito po yung malungkot na bagay, nakikita natin to, no? Kahit sa TV. So, magtataka kayo, sabi nga ni Tatay Ray, sabi niya dati, pagka ginunaw daw ng Diyos ang mauna daw sa Exodus. Tatay Ray, sabi ni Tatay Ray. Kasi tuwing gabi daw, laging meron sabi niya pa, magtataka ka, hindi naman nanganganak. Dumadami. Because this is spiritual. Diba? This is spiritual. Kaya tayo, naririto, mahal din sila ng Diyos, gusto rin silang iligtas ng Diyos. Kaya sinasabi natin to, para malaman natin, itong mga bagay na ito ay hindi ho kalooban ng Diyos. Hindi dahil hinahamak natin sila. Ito po ay warning. Dahil ang Diyos po natin, bukod sa nagliligtas, nagpaparusa din siya. Yan po ang katotohanan. Hindi ho lahat maliligtas. Kailangan, ano yung pamamaraan ng kaligtasan? Sa pamamagitan ho ng pananampalataya kay Kristo at pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi. So ito pa, pagnanakaw. Yan. Yung mga kailangan, hindi na tayo nagnanakaw, tingnan mo yung katabi mo. Mukhang anis naman yan, Okay lang siguro, nakaw tingin. Kung meron kang crush sa something, nakaw tingin, wag mo na papahalata. Kasakiman, yan, yung greediness. Meron ka na, gusto mo pang kunin yung para sa iba. Diba? Paglalasing, ito, marami to nung nakaraan. Meron ba dito mga naglasing? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Pero malinaw na sinabi dito, ganito kayo noon. Ano yung noon na yun? Kasama doon paglalasing. Hindi ho kalooban ng Diyos na tao. Ang Kristiyano ay maglasing. Ang kailangan ho tayo, we are influenced by the Holy Spirit. Panlalait at pandaraya. So, ito ilan lamang ho yan, di ba? So, ibig sabihin ho, pag tayo po ay nakaset apart, nakabukod, o namumuhay ng may kabanalan, ang unang-una hong ginagawa natin, tumatalikod ho tayo sa kasalanan. Lumalayo tayo sa kasalanan. Yung tinuro ni Lord Jesus Christ, Matthew chapter 4, verse 17, repent. Ano ba ibig sabihin ng repent? Magsisi. Magbago ng isip, tumalikod. Sinabi ng mga apostol, Acts chapter 3, verse 19, ano yung sinabi? Repent.
repent, repent. Kahit sa Old Testament, repent, repent. At minsan, ito po yung malungkot, ano? So, nakaraan po meron akong kausap na foreigner. Wow. Pangalan niya Tom. So, nadaan namin hindi ko na kwento yung detalye, pero ang usapan lang namin, siya ay galing sa Missouri, this week, this last Thursday. So natuwa naman kami dahil nalaman namin na siya pala ay, sabi niya, 1 year na siyang umaatid ng church sa Missouri at sinabi niya, this is sad that the church attendance in America is diminishing and dwindling, Sabi ganun like that. So, alam niyo ba yun? Diminishing or dwindling ay bumababa. Which is totoo ho talaga. At ang isang pang malangkot na bagay po dito, dahil gusto nating tumaas yung attendance natin, gusto nating ituro, mangaral ng mabulaklak, tatanggalin natin yung mga katotohanan. Yung gusto lang natin yung nakaka-please sa tao. Minsan hindi nagpipreach ng mga kasalanan. Marami ho yung makikita dyan sa internet. Yung para silang mga naging inspirational instead of preacher. Inspirational speaker instead of preacher. So, ang kasalanan, pagsisisi, hindi ho natin kailangan alisin sa ating pagtuturo. Sapagkat mula Old Testament hanggang New Testament, Genesis hanggang Revelation, tinuturo ang patungkol sa kasalanan. Tinuturo ang patungkol sa kapatawaran ng Diyos at paglilinis ng Diyos. At ito po, nire-remind ulit sa atin, kailangan ho nating talikuran anything na hindi ho kaaya-aya sa harap ng Diyos. Kung paanong tayo ay nagkakaroon tayo ng New Year's resolution to become a better person. Alam naman natin na lagi tayong sumasablay dyan. Diba? Bakit tayo nag-New Year's resolution? Kasi gusto mong bumawi sa sarili mo. Gusto mong gawin yung tama. Pero gawin nating resolution araw-araw, hindi lamang tuwing January, araw-araw. Natatalikod tayo sa kasalanan, sa mga bagay na nagbibigay ng kalungkutan sa Diyos. Namumuhay tayo para sa Kanya. So, kaya tuluyan na ho tayong tumalikod sa makasalanang pamumuhay. Ano yung gagawin natin? Ano yung kapalit natin? Letter B. 1, 2, 3, go. Ano ibig sabihin ng pagiging masinop? Yung masinop, maingat ka. Talagang kung ano yung sinasabi ng Diyos, sisikapin natin, iingatan natin. Di ba yung sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ano yung sinasabi doon? Do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything. Kung ano yung nakasulat doon. Yung salitang careful. Iniintindi mo talaga, inuunawa mo tayo, kasi gusto mong masunod ang kalooban ng Diyos. Sabi ho dito sa 1 Peter chapter 1, bilang masunuring mga anak, yan. Mga anak, masunurin ba kayo sa inyong mga nanay? O, masunurin ba kayo sa inyong mga tatay? Yan, dapat pagka-Kristiyano tayo, magandang halimbawa ho tayo sa ating mga anak, sa ating mga magulang, ano yung isa sa mga susi yan, kung hindi pa ho mananampalataya ang ating mga magulang, maging masunurin ho tayo sa magulang natin, kasi yan po ay mas madali ka makaka-penetrate ng gospel. Meron hong ganyan sa atin, di ba? So, na-welcome yung gospel kasi mabait yung anak. Huwag na nating banggitin. Tago na lang natin sa pangalang secret. Yan. So, bilang masunuring mga anak, so, ano po itong anak? Anak nino? Anak po ng Diyos. Yun po yung tinutukoy dito. Huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Malinaw ho sinasabi ni Pedro dito, kailangan ho nating talikuran. Sige, pagbigyan na natin kasi nung unang panahon, hindi nyo pa naiintindihan. Pero ngayon, nabahagi na kayo ng ebanghelyo, naiintindihan na ninyo kung ano ang tama, kung ano ang mali. Meron ka ng wisdom to choose, discernment to choose what is right and what is wrong. Dahil meron ka ng Biblia, meron ka ng ebanghelyo. So wala na ho tayong ilulusot sa harap ng Panginoon. So sabi dito sa verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal.
isa hong dahilan din, bakit ho dapat tayong magpakabanal, maging set apart, nakabukhod, eksklusibo para sa Diyos. Kasi ang Diyos ho natin banal. Ang Diyos ho natin galit ho sa kasalanan. Sa sobrang galit ng Diyos sa kasalanan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo makalapit sa Kanya. Bakit ho? Kasi lahat ho tayo, hindi ho tayo makakalapit sa Diyos. Hindi ho tayo makakapanalangin sa Diyos kung wala hong Jesus na namatay para sa atin. Bakit? Ano ho yung ginawa? Ano unang-unang ginawa ni Jesus nang siya po ay namatay at muling nabuhay? Pero hindi ho kumpleto yun. Kung kumpleto ho yung ginawa niya, linawin po natin, kumpleto po yung ginawa niya, pero yung epekto niya ay hindi makukumpleto kung wala ka hong gagawin. Ano po yung gagawin mo? Meron kang gagawin eh. Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo, ampas-ampasin mo ng latigo yung sarili mo. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya kay Jesus. Sumampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Gagawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Gagawin mo siyang tagapagligtas. At yung pangako ng kaligtasan, mararanasan mo. At kasabay nun, yung paglilinis sa iyo ng Diyos. Paglilinis. Zero balance na, wala ka ng utang, wala ka ng kasalanan. Di ba sinasabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, kung dati yung kasalanan mo namumula, kumbaga namumula yung kulay, sobrang pula. Pero lahat yan naging puti, kasing puti ng bula, kasing puti ng snow. Binura na ng Diyos ang kasalanan mo. Yan po dahil merong Jesus na nagligtas para sa iyo. At ikaw naman, ay tinanggap mo naman siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya minsan magkakaroon ng wrong understanding na lahat ng tao ay maliligtas. Hindi. Namatay ho si Jesus, yes, totoo yan. Nabuhay siyang muli, totoo yan. Sapagkat yan ang tanging pamamaraan. Pero hindi natin matatanggap ang kaligtasan at paglilinis at pagpapatawad ng Diyos kung hindi ho tayo magdedesisyon. At tayong lahat na naririto, sama-sama tayo nakikinig, sumasamba sa Diyos, nakikinig ng aral ng salita ng Diyos. Yan po ay dahil resulta ng ating pananampalataya sa Kanya. Dahil tayo ay disipulo ni Kristo, tayo ay magpapakabanal dahil naiintindihan natin na ang Diyos na nagligtas sa atin ay banal. Tayo ay nagpapakabanal dahil gusto natin na mabigyan natin siya ng kasiyahan, malulungkot siya. Ano yung tawag sa atin? Sabi doon sa verse 14, bilang mga minamahal na anak. Pag tayo, mga magulang, pag ang anak natin may ginagawang kasalanan, ano ang nagiging emosyon natin? Ano nararamdaman natin? Nalulungkot. Nagagalit. Depende kung ano yung ginagawa, kung gaano kalala yung ginagawa ng anak. Minsan, nagtatampo tayo sa mga magulang natin nung lagi na lang ako pinapagalitan. Baka naman lagi kasing mali ang ginagawa mo. 'Di ba? Minsan hindi natin iniintindi. Pero pag ikaw naging magulang ka na, maiintindihan mo yung magulang mo. Ay tama pala yung magulang ko. Kaya makikinig ho tayo kasi ang mga magulang natin gusto lang mapabuti tayo. Ganon din ho ang ating Diyos bilang ama, bilang magulang natin, nagagalit, nalulungkot pag tayo ay sumusuway. Kaya tularan ho natin ang ating Diyos. Kaya ho, ito po bilang conclusion, ganatin na. Ano po yung pinakamahalaga? Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yun po ang pinakamahalaga. Tayo ay ang pinakamahalaga pag nais mo maging banal sa harap ng Diyos. Unang-una ho, kailangan meron tayong malinaw na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, mamumuhay tayo sa pamamaraan ng banal na Espiritu. Ito po ang pamamaraan lamang ng Diyos. Hindi ho pamamaraan natin. Meron tayong gagawin, pero ito ang unang-unang gagawin natin. Ibigay natin ang buhay natin sa ating Panginoong Hesus. Gusto ko pong ipakita sa inyo para mas maintindihan natin kung gaano po yung kabanal, ano po yung requirement ng kabanalan, paano tayo naging banal, yung lalim nito para mangyari na malinis lamang tayo. Papakita ko po sa itong picture na ito. Sino ho ito? Okay? Yan. Nasagot na pala. Nasagot na eh. Sige. Sino nakakakilala dito? Yan. Kakaunti lang Siguro mga Sino hindi nakakakilala? Hindi nila kilala. So ito po, elementary ako nito.
So, tumunog yung pangalan niya. Kasi nung unang panahon, no, uso talaga yung, actually, hanggang ngayon naman, di ba? Sino po ba si Sarah Balabagan? So, siya po ay pinanganak, lumaki sa mahirap na pamilya sa Sultan Kudarat. Sa sobrang hirap ho nila, so, 13 ho silang magkakapatid. Pero dun sa 13 na yon, 6 lang ho yung nabuhay. Ganun ho kahirap. Kasi ngayon kasi 'di ba ang mga dami ng turok-turok ngayon eh. Na meron ka ng vitamin A, ano pa ba, mga anti-pneumonia, ang dami ng anti-polio, ang dami ng tinuturok sa atin. Pero sa kanila, so sobrang hirap, hindi ho sila naaabot. Alam natin yung Sultan Kudarat. Noong unang panahon, 'di ba, pugad, isa sa mga pugad ng mga rebelde. So hindi ho sila nararating. So ngayon, sobrang hirap nila. So at the age 14, siya po ay pumunta ng United Arab Emirates. Paano siya nakapunta doon? Kasi pineke ho ng recruiter yung kanyang age. Siya po ay naging, kung di ako nagkakamali, 27 or 29. Ganun yung nilagay na age sa kanya. So mukha bang 27 yan? So, kasi kamag-anak din, actually, kamag-anak din naman yata nila yung recruiter. Ito po katotohanan, marami hong mga Pilipino ang nabibiktima po ng illegal recruitment. So, isa po siya dito kasi hindi niya po alam na pineke pala yung kanyang dokumento. And ang gusto niya lang nung panahon na ito, makaahon siya sa kahirapan. So, since siya ay Muslim, panatag siya na baka naman maganda ang trato sa kanya pagdating niya ng UAE, kasi Muslim din naman ang kanyang magiging employer. Pero, ang nangyari ho, mali siya ng inaakala. Bakit? Dahil tinangka siyang gahasain ng kanyang employer. At dahil an act of self-defense, ano yung ginawa niya? Napatay niya po ang kanyang amo na mahigit 30 plus po yung saksak na inabot. So siguro nagdilim ang paningin, hindi na kontrol ng sarili. So dahil po dyan, ay siya po ay naaresto, nakulong, at siya po ay nahatulan ng bitay. So ngayon, dahil bibitayan na siya, ito po ay naging pumutok na balita, international. Yung mga human rights groups, yung mga European Parliament, everything, kabilang na ho ang Pilipinas, talagang sila ay nagpo-protesta. Bakit? Naabuso yan eh. Gagahasain. Bakit ganun ang nangyari? Pero ang magandang bagay ho dito, meron hong naging tagapamagitan. Sabi mo, tagapamagitan. Yan. Merong mediator. Ang mediator na nangyari dito, dahil nga nararamdaman na nila yung international pressure, yung presidente po mismo ng United Arab Emirates. Kinausap niya yung family Al-Bulashi, if I'm not mistaken, or Balushi, yung pamilya ng kanyang napatay. Patawarin nyo na. Tanggapin nyo na lamang yung blood money. So ngayon, ang ginawa ng pamilya, dinrap nila yung kaso. Pero paano mangyayari yon? Merong mga kondisyon. Una, nakulong siya ng 1 taon. Mas okay na yun, di ba? Kaysa papatayin ka. Pangalawa, 100 lashes. Pwede na rin. Sige, 100 lashes. Huwag lang yung paddle. Kasi yung mga, di ba, yung mga fraternity, mga 30 lang na palo, hindi nakakasurvive eh. Di ba, nakaraan, meron na naman, di ba? May namatay na naman sa hazing. So, 100 lashes. Pangatlo, yung blood money na tinatawag. So, kailangan niya magbayad ng $41,000. Ang problema, wala siyang $41,000. Ano nangyari? Meron ng namagitan, presidente mismo ng UAE. Ang problema, wala silang pera. Ang magandang bagay, meron hong nagbayad na businessman. Na ang $41,000 ngayon, kung di nagkakamali, 2 million, sa pera natin ngayon, 275,460 something. Tama ba ako? So basta 2.2 million something. Yan yung yung pera na kanyang babayaran. Kung pera ho natin ng katumbas. So ngayon, wala na hong problema. After 1 year, siya po ay nakalaya at nakauwi ho ng Pilipinas. Ano po yung makikita natin? Ano yung naging susi para siya ay maligtas? Una ho, merong namagitan. Pangalawa, merong nagbayad para sa kanya na businessman. WG, yung kanyang ang kanyang
Kanyang initial yan. So, merong nagbayad. Ano ang kinalaman nito sa kabanalan? Tayo po ay nakalaya mula sa kasalanan, sa tiyak na kamatayan, kasi merong hunamagitan para sa atin. Merong nagbayad ng kasalanan natin. Sabi ko dito, we were saved and sanctified because Jesus paid the price. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Meron hong namagitan. Kaya ho tayo nalinis at naging banal, hindi ho dahil sa mga ginagawa natin, dahil meron hong Jesus na namagitan. Pangalawa, merong Jesus na nagbayad sa bagay na hindi ho nating kayang bayaran. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Verse 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Meron hong bumili, meron hong nagbayad. Jesus paid the price for you and for me. Sa lahat sa atin, merong nagbayad. Napakalaki ng utang na loob natin sa Diyos. At dahil dyan sa katotohanan yan, wala hubang dahilan para ibigay din naman natin ang buhay natin para sa Kanya. Ang gusto lang ng Diyos, mapabuti tayo, iligtas tayo. Pero minsan, nabibigatan tayo, ang dami namang utos ng Diyos. Hindi natin naisip yung pagmamahal niya sa atin. Yan ang dahilan bakit siya namatay. Kaya nga, ano dapat yung magiging tugon natin? Ang ating tugon ho, mamuhay naman tayo para sa Kanya. Ibigay naman natin ang puso natin para sa Kanya. Ibigay naman natin ang lahat para sa Kanya. Kasi hindi ipinagkait ng Diyos Ama ang Kanyang bugtong na anak para maranasan natin ang kapatawaran, paglilinis, at kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Awitin natin.